May kasabihan tayong first impression is lasting. At nang makilala ko si Kalinga Prab at ang kanyang pamilya, doon ko napatunayan kung gaano katotoo ang kasabihang ito. I first crossed paths with them in Bicol region through a friend's invitation. At the time, I wasn't very familiar with the personalities behind social media. But something about Kalinga Prab sparked my curiosity, so I started looking into his videos and learning more about his mission. The more I watched, the more I was drawn in. Without a second thought, I told myself, I want to meet this man personally. I want to find out who he really is, beyond the camera and beyond social media. And I'm glad I did. During a debut celebrations in Bicol, I had the opportunity to meet not only Kalinga Prab but also Kuya Robin, one of his trusted allies and the man behind the Indiano Bicolano platform. That encounter led me to pursue a vlog project featuring both. I had the privilege of sitting down with Kalinga Prab and Kuya Robin. Actually, natutuwa ako kasi personally nakita, di ba? Masyado lang ako nag-iisip talaga kung paano mo ini-scout na makakita ka talaga ng magandang istorya. Ano po, minsan po may mga nag-message po sa FB page namin. Minsan naman po yung mga kasamaan ko sa team, may mga kanya-kanya silang lakad, tapos nag-scout po sila, tapos nilalapit po sa akin. Yan, sila. Yung mga marami naman po kami sa team, so yun. Paano mo pinipili? Base saan? Base po sa kapag talagang sobrang kailangan po talaga nila. Kumbaga sa lahat ng mahirap, yung pinakamahirap po talaga. Tapos, dadagdag na rin po yung mga kabataan na nagsusumikap, masisipag, yung mga naghahanap buhay. Isa po yun sa natutuwa po kaming tulungan. Kagaya po nila, ng mga Kalingap Angels namin, sila Carla, yung nagtitinda. Minsan, yun po, sinasama po namin sa beneficiaries po namin. And yung mga kagaya po nila, nakagaya nito, kitang-kita naman po natin, di ba, sa bahay pa lang. Talagang kailangan na ng agarang tulong. Paano mo ano yung nararamdaman mo pag nakita mo na yung subject mo na ganito pala in real life? Ano po, una siguro, andun yung parang challenge ako na kailangan kong tulungan to. Na hindi ko pwedeng, yung parang andun na yung yung concern, yung parang na-vlog ko na, so dapat mabago yung buhay, parang ganun po, parang nadagdagan yung responsibilities ko. And yun, syempre, yung awa talaga andun na yun, normal, maawa naman po talaga tayo sa kanila, pero sa akin, yung kagustuhan kong mabago yung buhay, yun po talaga ako na, kagaya po nila, nung nakita ko po sila, unang naisip ko kung paano kung mababago yung buhay nila. Oo. Pero ang laking challenge talaga nito, hindi ganun kadali kasi sometimes nakikita ko doon sa mga vlogs, may emotion ka talaga. Di ba? Paano mo minsan pinipigilan yung emotion mo in front of camera? Ako po kasi hindi ako yung mabilis maluha. Kaya lalo na pag nagvo-vlog, ayoko kasi ayoko masira yung pag-ipag-usap ko sa kanila. And yun, talagang sa pagiging chatty vlogger, importante kasi talaga dapat yung totoo yung pagtulong mo, kasi pag hindi ka dito tayong pagtulong mo, ang mga viewers matatalino sila, talagang napapansin nila lahat. Correct. Kaya dapat kung ka talaga, kung gusto maging charity vlogger, dapat totoo yung pagtulong. Hindi lang for content. Yeah, speaking of yung content na sinasabi natin dito, di ba? Dumarating ba sa punto na naapektuhan ka rin ng mga negative comments, ganyan? Because we cannot please everybody, di ba? How do you deal with it? Siguro sa tinagal-tagal ko dito sa YouTube, siguro mag 5 years na, nasanay na lang po ako na wag pansinin. Mas okay po na wag na lang pansinin kasi mas lumalaki kasi pag pinapansin pa eh. Basta alam naman po namin ginagawa namin, wala po kami ginagawang masama. And kahit naman po anong gawin mo, kahit wala kang gawin, may masasabi sila sa'yo eh.
kung may gawin ka, may masasabi pa rin sila. Di ba? So, ayan na lang natin sila. Ganun talaga, di talaga natin mapiplease ang lahat. Yun, kahit nga, bawa, ito, di mo tulungan, may sasabihin, di ka matulong. Pag tinulungan mo naman, sasabihin nila, peke yung pagtulong mo. So kahit anong gawin mo, may masasabi talaga ang tao kapag may galit sa'yo or pag bashers, ganyan talaga. Nasa ganun na sila talaga eh. Correct. Like ditong Tres Marias, para napakahirap sila i-communicate, diba? Because of pagiging mahihain and all. Mabuti ikaw, kaya mong kontrolin ang naaral mo ba yun or talagang likas na ganun ka talaga na mahaba ang iyong Siguro din po, malaking tulong din po sa akin yung mga viewers po talaga sila yung mag-motivate sa akin na tuloy lang kahit ganun nga. Siyempre kailangan naman po ng tulong and yung mga kasama ko, mahirap po talaga pag mag-isa lang. Pero kung may mga kasama ka, may enjoy mo na rin po yung pagtulong. Salamat mga kaibigan. Ito, kaharap ko si Robin. Ang Bombay ng Camarines Norte. No? First time ko siya nakita, magkatabi kami sa isang lugar at na-amaze ako sa kanyang kwento. Robin, you're from India. I mean, kailan ka dumating dito sa Pilipinas? Ano po, 2009 po ako nung dito sa Philippines. Tapos, ano yung naging trabaho mo? Ano po, dati na 5-6 ako, yung hulugan ko sa Pasay Malibay po. Oo, anong nangyari? Konting kwento about the hulugan profession. Ano po, okay lang po sana yung trabaho ko. Tapos ay kinaligawan ko naman yung asawa ko. Tapos nasama na kami. Siya yung Bicolana. Opo, siya po yung asawa ko. Tapos yun, pag naligawan ko siya, tapos nasama kami. Tapos yung time na yun, nabuntis siya. Oo. Tapos yung bahay namin, maliit lang. Pinahatid ko siya dito sa Bicol. Kasi 8 months na hindi kami kaya kasi isa lang ako, paglabas ako na takot din ako. Paghatid ko na siya dito, okay lang naman yung trabaho ko, nasingil ko, ayos naman. Pinanggawa ko naman kasi na pwede naman siya na anytime na mga anak. Para siyempre kailangan mga asawa, mga tabi sa pag may anak na. Excited din ako noon. Kaya gawa ko yan na madali. Lahat na yung suki ko doon, pinapuno ko na, parino ko na, kaltas ko na yung mayroon pantira, magkano, basta pinapuno ko lahat. Tapos yun, niyari naman, pag bigla lang, nasunog yung area. Pagtapos pa lang yung Oh my God. Opo. Talaga? Opo, So parang nandun lahat yung mga pera mo napunta. Tapos alam mo, napaka human interest yung kanyang buhay dito sa Pilipinas kasi I heard parang natalo ka ng almost 3 million. Opo. Ang natalo sa 5-6, right? Opo. Oo. Or it's not because of naghigpit ang gobyerno about all the Bombays doing the 5-6 business. Opo, dati po. Pero ngayon po hindi kasi ano po yung nangyari kasi yung lahat naman ng tao wala sila ng documents. Oo. Kasi hindi pag nalapit sila sa bangko kailangan ng requirements. I see. Kaya hindi sila nagkukuha ng agad-agad na yung loan nila. Pero pag sa Bombay, usap lang. Correct. Kung Wala parang naman. walang mga collaterals, walang ganun, Wala. di ba? Kaya- Pero alam mo, bilib ako sa'yo. Paano ka napasok sa grupo ng Kalingap team? Ano po, natagal na po ako dito. Pag nangyari sa ng trabaho ko, tapos yun, pag lipat ako dito, tanong ko sa asawa ko, sabi ko, kaya mo? Sabi niya, sige, lipat na tayo dito. Tapos nalipat ako, yun, nagawa ko dito ng uling, lahat. Basta kung ano naman kaya ko, basta wag lang, hindi naman ako nang pasok sa masama, basta yung kaya ko lang sa Opo. katawan. Pero yun yung paggawa ng uling, ganyan-ganyan. Ano yun, una sa buhay mo na na-experience yun because you have a good life in India? Ganun ba? Dito lang. Dito lang. Dito lang. Masasabi ba natin na talagang hirap na hirap ka no? But you tried it kasi nga para sa pamilya mo. May anak ka na? Opo, meron. Ilan? 4 po. I see, aba. So I'm sure magagandang lahi kasi you have a good no? Nasama ko naman din dito. Ilong. Opo, yung Yun, bunso ko. yung mga bata ay Yung bunso oo. Then, what is life with ang buhay mo nakasama ang Kalingap? Yung associations with them, paano nabago ang buhay mo? Opo. Kasi yung anak ko po napasok sa school, sa aral. Meron po yung isang grupo naman ni Kalingap Rap, saka kay Kuya Bal na nasamahan nila dati, si Kalingap Alvin.
yung asawa niya na teacher. Tapos, ayun, tinaturo kay Alvin. Tapos, ayun, scout na sa amin si Alvin na vlog niya. Tapos, ano naman, pag nakwento siya kay Kalinga Prab, tapos yun, gustuhan ni Kalinga Prab, agad na pinapunta siya sa amin. I see. Kaya yun, simula naman noon, na tuloy-tuloy na tinatulong sila sa amin, paggawa ng bahay, tapos bigyan ako ng trabaho, tapos siya naman trabaho dati sa Manila, ako naman alaga yung bata. Tapos kasi pag meron akong trabaho, siya naman alagang bata, pero pag ako wala, siya naman muna. Pero ngayon, Palit-palit. dito na siya sa, Opo. hindi na siya pupunta ng Manila. Hindi. So, masasabi mo ba na mas maganda dito sa Camarines Norte kaysa doon sa Pasay o kaysa doon sa India? Ayun, Ano? ano po, pero dun sa pero sa dito talaga kasi nandito naman yung pamilya ko. Kasi lalo-lalo na noon pa na hindi ko kaya na iwan yung bata. Kasi kahit naman malaki, kahit naman pag malaki na sila, kahit sarili sila ng decision kung ano naman, basta masaya ako basta pagsama ko sila. Oo. Tapos si Kuya Bal naman na noon hindi pa kami nagkasal, si Kuya Bal naman na asikaso sa amin, si Ate Edna, nakasal na kami. Sa kasal niyo? Opo. Ay, sige, nastusan. Opo. Ng sila Kalingap. naman, opo. So, Sila naman po yung lahat. ang Kalingap pag nagpakasal sa inyo, Opo. tapos ang Kalingap pag nagbigay ng bahay sa inyo, Opo, sila po. true Kalingap, Opo. di ba? Pero gagaling naman daan naman sa kanila. Pero meron din mga sponsor. Salamat din po sa lahat ng mga sponsor. Siyempre, hindi naman din na lahat naman na kaya na Correct, ginagawa correct. na almost 300 na bahay nila na yun na sila ni pagawa. Isa kayo daw sa 250 Opo. na nakita. Mga po kami na Very good. Oy, thank you so much Mga- talaga, Kalingap. 146 tayo, Pang 146 kayo. 146 Kasi po. napanood ko na lang yung Kalingap is around 250 na yung nagawa. Okay. And I hear this time po ay nasa almost 300 na. 300. Grabe talaga. Alam mo, Kalingap Rob, I'm so honored that I met you talaga. Personally talaga, walang scams, walang but I'm so proud na na-meet ko talaga kayo. And those people na nagbe-benefit ng Kalingap mission, no? So, Ano po lang yan, kay Kalinga Prab sa kay Kuya Bal lang po yan na 300 na bahayan. Pero yung iba pa po yung si kay Kuya Rowel of Malalag na yung pinsan ni Kuya Rab, meron siya ng mga 50 din siguro na gagawa ng bahayan. Tapos si Papa Dan, tapos yung iba po hindi pa naman hindi na ribbon si Dan din meron din. Meron din po. Talaga, and ikaw, Bessie, meron din. Simula pa lang po. I see. Charity na. Lahat all charities talaga. So, ano lang ang masasabi? Ano ang hope mo sa buhay ng Kalingap sa vision nila? Ay, grabe talaga po na tanong sa akin si Kalinga Prab noon, sabi niya, Ruben, pag natapos na yung bahay, anong gusto mong gagawin? Babalik ka sa 5-6? Sabi ko, Kuya Rabi, hindi. Basta kung nasama ako sa inyo, kung nasahod ako, kung wala, basta sama ako. Kaya kasi, iba po yung talaga naramdam na isa din ako natulungan nila. Pero yung pagsama ko sa grupo, na noon, nasimula na iba talaga nararamdaman na tawag yan na parang proud na sarili mo. Correct. Na parang hindi kaya ng pinapalawanan kasi kulang talaga ng words na pinapalawanag na kasi talaga proud na proud ako kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal, sa lahat naman din na talagang yung ginagawa naman meron din na basher pero bahala naman ni Lord doon sa kanila. Pero basta talaga yung ginagawa nila pinafocus sa charity. Okay. Robin, thank you so much for your time, mga kaibigan. This is my first time talaga to interview one of the beneficiaries of the Kalingap Prab, no? Tandaan niyo po yan kung bakit ako nahuhook sa kanila sapagkat nakita ko yung service yung puso. This is not just a yung pagbibigay ng charity and all. Because I believe na ang ginagawa nila is humanity at its purest. Yeah. Congratulations, Kalinga Prab. I'll be joining your tribe. Okay? I will join your tribe because nakita ko talaga na kayo ay may puso, may Diyos, makatao. I love you guys. Yeah. Hearing the stories firsthand, I was most struck by their sincerity,
Their platforms may have attracted millions of followers, but behind the numbers were genuine people committed to helping others, sharing inspiring stories, and changing lives. After returning to Manila, I got caught up in my daily routine. Unfortunately, I couldn't immediately release the interviews I had conducted with them, pero nailabasan nila ang interview ko sa kanila. Then came the heartbreaking news. Kuya Robin had passed away, my friend told me. I was deeply saddened. Although I had known him only for a short time, he left a lasting impression on me. He was warm, humble, and passionate about what he did. Nahiwagaan kasi ako bakit siya napadpad sa Bicol. As they went by, videos from Kalinga Prab kept appearing on my feed. Through those videos, I began to understand what really happened and witness how everyone was trying to cope with the loss of Kuya Robin. Many times, I found myself holding back tears. But what touched me the most was seeing how Kalinga Prab stood by Kuya Robin's family. He wasn't just mourning a friend, he was stepping up to support the family Kuya Robin left behind. He continued helping them move forward and carry on the dreams that Kuya Robin had started. That level of loyalty, compassion, and commitment is something rarely seen these days. That's why I can honestly say that Kalinga Prab is no ordinary person. Beyond the social media content, beyond the viral videos, and beyond the public recognition, is a man with a genuinely compassionate heart. Through educational assistance, shelter building projects, and countless acts of kindness, he continues to reach out to those in need and make a meaningful difference in their lives. In a world where many people choose to look out only for themselves, Kalinga Prab reminds us that kindness still exists, that compassion still matters, and helping others can truly transform lives. As my tribute to the late Kuya Robin, I want to express my admiration for the Kalinga Prab family and the work they continue to do. I also hope, in my own little way, to help keep Kuya Robin's memory alive. To Kalinga Prab, thank you for continuing the mission. And to everyone watching this video, I encourage you to continue supporting Kalinga Prab and his family. Their work goes beyond content creation. From all Stats, we pray that Kuya Robin rest in eternal peace and that the mission he believed in, carried forward by the Kalinga family, continues to inspire many more people for years to come.